Bumababa po ang presyo ng bigas. Ay, hallelujah. Pero ang tanong dito, ito ba'y temporary lang? 20 na ba? Hindi pa. Hindi, layo. Layo. Hindi. Sila. Kasi nagbibigay ka ng false hope eh. Hindi kasi yun na kasi. No. Ba't nawala na yung focus dapat na target 20 natin? Hindi na ako nagsasabi sa hindi mangyayari yun. Nalungkot So doon naman tayo ako. sa 50. Pababain lang natin na 50 pesos, happy na tayo. Sige, magkano Diba? na ba presyohan ngayon ng bigas? Alamin natin, nasa linya ho natin ang National Manager, Federation of Free Farmers, si Ginoong Raul Montemayor. Sir Raul Montemayor, sir, magandang umaga. Pasensya na at maaga kaming tumawag sa inyo. At ang abala sa inyo. Thank you, Sir Raul. Good morning. Magandang umaga din po. Tama ba? Okay. Maganda yung balita? Bumababa ang presyo natin ng kada kilo ho ng bigas? Well, kami wala pa masyadong feedback tungkol dyan. Pero it's possible dahil paumpisa na yung anihan eh. Itong dry season crop na tinanim noong November, December, yung iba January pa. Mag-umpisa ang anihan ngayong buwan hanggang Abril. So it's very possible na dumadami na yung ani, pumapasok na yung mga bagong ani, kaya nagkakaroon ng mas maraming supply sa merkado. Dati nagkaroon tayo ng projection na baka sumampa ng 60 pesos ang presyo ng bigas. Ngayon, Sir Raul, medyo malabo na yon. Well, actually, as early as even last January, may mga bilihan ng palay sa Northern Luzon. Umaabot ng 31 pesos per kilo. Ang farm gate? Oo, farm gate. No? Kaya pagsampa niya ng retail, talagang abot na doble na. 60. 60. Pero again, marami kasi klaseng bigas eh. Opo. Yung depende sa paggiling, depende sa variety. Makikita mo sa palengke, ang daming klaseng bigas, iba-ibang presyo. May 50, 51, packet ng 65, ganyan. So, yung tinatawag nating well-milled rice, it was selling at about 55, 56 pesos per kilo. No? Yun siguro ang baka bababa siya ng kaunti pagdating ng harvest season. Pag sinabing kaunti, magkano yung pinag-uusapan natin na pwedeng? Kasi recently, ang monitor ng Sinag ay nasa 2 piso yung binaba po ng presyo ng bigas. 54, Naging ngayon 52. 52. Oo. Kasi sa inyong pagtaya, mga hanggang gano'n na lang, 2 piso na lang ang pwedeng ibaba po ng presyo ng bigas? Hindi na siya bababa ng below 50 pesos? Ayaw, mahirap yun. Kasi unang-una, mahal yung kuha ng palay sa mga magsasaka. And then pangalawa, although sabi nila bumababa na raw yung international price, mataas pa rin eh. Kasi dati yung binibenta ngayon ng about $600 per metric ton. Dati mga 400 lang yan eh. 450. Opo. So, although may downtrend, baka rin siguro umaani na rin sa ibang bansa. Pero nananatiling mataas pa rin. Both sa ibang bansa at saka sa atin. Sir, sabi ho, sir, ang dahilan diyan kung bakit tumataas, maaring maging, baka umabot tayo ng 60. Right now, ang mga bumibili daw sa mga farmers, yung mga tawag dito, importer, na sinasamantala, nagbibigay sila ng mataas na, sila nag-offer na ganito ang bibili namin, ganito presyo. Kaya binibenta ng farmer, mataas. Well, dalawang klaseng importer kasi, no? Meron yung importer na hindi naman siya namimili ng palay. Na bumibili lang sa from abroad, paparatingin dito, tapos ipapasa na niya sa mga wholesaler. Wala siyang gigilingin, wala siyang gagawin. Buy and sell lang siya, no? Oo. So wala yon, hindi yung kasama sa palay, no? Baka yan ang tinutukoy. Baka pumasok na rin sila dito sa bumibili na rin sa hindi diretso. basta-basta. Hindi Hindi ba? basta-basta magtatayo ka pa ng rice mill mo, magtatayo ka pa ng bodega mo, kailangan may tao ka sa probinsya. Mahirap yon. Hindi yung gagawin. Opo, so sino posibleng gumagawa ng ganyan? Yung ikalawang importer, anong klase yon? Well, yung pangalawang importer, yung dating talagang rice trader miller, na kung minsan bumibili siyang imported in addition sa binibili niyang local na palay. No, so dati pa naman yan nangyayari, no? Yung ibang mga rice miller bibili ng palay kasi meron din silang market para doon. Dinadagdagan nila ng imported dahil kung minsan mas mura. So kumaga dalawa ang pinagkukunan nila ng bigas nila. Opo.
So baka, pero it's not a new practice. Opo, hindi. Pero pag bumili ho sila at ang ibinigay ng farmer, sabi nyo nga kanina, may anong offer? 31? 31. Oo. Maaari bang makadikta, makaka-impluwensya ba sila sa iba pang mga trader? Kaya ho, nagmamahal rin ang retail price niya. Well, possible. Kasi Possible. ngayon, pag mahal yung imported, so hindi sila aangkat. Mm. Dito sila sa local bibili. Makikipagkompetensya at makikipag-agawan ngayon sila dun sa mga ibang mga trader na hindi Yun. naman umaangkat. Mm-mm. It's possible, no? Opo. Pero it's not a major factor. Okay. Yung marami naman ang namimili ng palay, whether importer or not. Sir Raul, yung 31 pesos po na farm gate price, magandang balita yung sa mga magsasaka kasi Yes. mataas malaki ang kita. Ito po ba'y average na ngayon nationwide na presyohan sa farm gate? No, this was in particular Isabela. Oo. Diyan lang. Pero even in South Cotabato, Sultan Kudarat, may reports kami, yung fresh palay, 26 per kilo. Fresh, yung medyo basa pa. Opo. Pag kinonvert mo yan sa dry, papalo rin ng mga 30 yan eh. So No, talagang so- mahal talaga nakukuha mula sa mga magsasaka pa lang. Kaya pagdating ng retail, dumodoble. Yes. Nakangiti ngayon yung mga magsasaka dahil ngayon lang sila nakatikim ng kanyang presyo. Ano pong dahilan nun? Bakit sumipa na ganun kataas yung farm gate price? At palagay ko, unang-una, ang basa ng mga trader sa supply, Oo. bagamat sapat ngayon, baka maging tight in the coming months. No? Kasi matumal o medyo mahina yung dating ng imports. Kung dumating man, mahal. No? And then yung local naman natin palay, bagamat aani na tayo, may potential yung El Nino na makapagpababa ng ating ani. Opo. So, there is some speculation in the market. Aha. Kaya yung mga trader, para masiguro nila yung supply, kumbaga, bidding war sa baba. Nag-aagawan sila ng palay. Kaya nag-o-offer sila ng medyo Yes. pataasan sila. Sana Oo. naman po wag na humigit. Although gusto natin kumita yung mga magsasaka, ang problema hindi na natin kayang kontrolin along the way hanggang makarating ng retail eh. Pero hindi naman yan akit ng akit na walang sukdulan. No? Dahil ang control mo pa rin yung imported price eh. Oo. Kasi once nagmahal na yung local rice, mas mahal kaysa imported, papasok naman yung imported. And may sapat tayong imported rice. Meron actually na surprise ako nung January, umangkat tayo ng almost 500,000 tons, no? Oh, Despite the fact na mahal, no? oo. Dati At saka nakita nalalapit ko- ang anihan. At saka, well, yun din. Pagka palapit ng anihan, medyo tutumal yung imported na yan Dapat. dahil mahal. Oo. Hihintayin nilang matapos yung anihan, then magre-resume yan. But depende na naman sa presyo. Okay, yun nga, oo. So, Pero- ibig lang pero- sabihin, ang malinaw dito, kahit maglalaro sa mataas na presyo ang bigas sa pamilihan, may pang-temper tayo, may pang-tugon tayo kapag umalagwap ulit ang presyo kasi may imported rice tayong Yes. imbak. Yes. Alright. Parang, kumbaga, nagbabanggaan yung local at saka imported. Okay. Oo. Pero ganito, Ah, Sir, yung pong kanina, balikan ko lang konti, yung 31 pesos na farm gate price ng palay na binibili ho sa mga magsasaka, anong estimate nyo? Magkano ang kita nila doon sa 31 pesos? ang cost nila maglalaro ng mga lagay mo na yung mga efficient farmers nasa 15 ang cost nila per 15. kilo, so Oo. doble yung kikitain nila, no? Oo. Oo, pero yung mga less efficient baka papalo ng mga 20. Kaya but remember before ang cost nila 15 ay nung mga nakarang taon. Ang presyo ng palay nasa 19, 17. Oo. Tapos, Nung maraming pumapasok na imported na bigas na napakamura, ang cost nila, let's say, yung more efficient farmer, 15 ang cost niya. Oo. Ibibenta na ng 17 o 19. Opo. 4 na piso lang per kilo ang Kita. kita niya, Oo. times around 4,000 kilos. Oo. That's 16,000 pesos ang kita niya sa loob ng 6 na buwan. Naku Wow, po. kahit pa Kaya- paano, maganda. Well, umiiyak siya nun. Kasi Dati, oo. Ngayon, Oo. maganda na. ngayon, let's say, sa 4,000 kilos ang ani mo, naka 10 piso ka, may 40,000 ka. Oo. Malaki na. Hindi Pero- na, kung ganito ang magiging trend, hindi na mababaon sa utang ang mga magsasaka natin, Sir Raul. Ngayon lang yan eh.
Ngayon lang. Talaga? Baka Temporary mabaon pa lang rin. ito? Temporary lang. Bakit yan. temporary? Bakit, although ayaw natin na, kasi pag mataas ang farm gate, mataas ang retail. Ayaw natin nun. Pero Yes. gusto natin na manatili mataas na kita ng mga magsasaka eh. Bakit hindi yan maging mapanatili, Sir Raul? Oo. Well, kasi kung kikitang magsasaka sa pamamagitan ng mataas na presyo, kawawa naman yung consumer, di ba? Yun Yun nga, nga eh. oo. Oo. So, Oo. ang approach talaga dapat is tulungan yung magsasaka Mm. para bumaba yung cost of production niya. Yung Yes. 15 niya maging, let's say, 12 na lang Oo. per kilo ang cost niya. Para kahit na yung presyo ay manatili sa, let's say, 19 pesos per kilo yung palay niya, Mm. lumaki naman yung agwat sa kanyang cost of production. Tama. Correct. Pero ang maganda pa rin dyan, ang solusyonan, paano mabawasan ng cost ng fertilizer, Correct. hindi na tayo mag-i-import, yan pa rin eh. Kahit Totoo na, yan. di ba? Paramihin yung ani niya sa bawat Yes. hektarya. Oo, oo. No? Sir, Yun- Sir oo. Raul, sabi po ng gobyerno, kahit si Secretary Chu Laurel nagsabi kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng El Nino, maganda ang food production natin, stable, matatag ang supply ng pagkain natin, kabilang po ang bigas. May katotohanan po yon. Ngayon lang. kasi Ano pong ibig niya sabihin? kasi yung nung inumpisa natin ng 2024, marami-rami pa yung hindi yung sobra sa 2023 dahil umani tayo noong October, November. So pagdating ng January 2024, marami pa tayong sobra. And then may mga pumasok na imports like yung sabi ko yung January 500,000 tons. And then parating na yung ani sa Marso, no? Opo. Ako ang nakikita ko yung second semester. Baka yun ang magiging problema natin. Dahil, Kasi yung maraming stock ngayon, every month, umuubos tayo ng 1 million tons eh. So, pagdating ng Mayo, Hunyo, yan yung normal na taniman, uli, wet season, aanihin yan ng October, November. Opo. Yun ang sunod natin na ani. Paano pag hindi dumating yung ulan sa Mayo? dahil may El Nino El Nino. tayo. Yung ninyo. No? So import At, pa rin. Import tayo. Back up tayo. Kung may maangkat na mura, yun nga yung mga variable dyan na medyo kailangan bantayan. Siguradong kailangan nating umangkat para makatawid tayo hanggang October, November later this year. Kailangan. Hindi sapat yung ating supply ngayon para itawid tayo hanggang Opo. October, November. Mga Kailangan natin umangkat. gaano karami yung dapat ang katinho natin na bigas? Siguro mga 2 million tons yan. 2 million tons. Oo. Wow, ang kailangan, ano yun? Malaki. Mga good for about 2 months supply. Wow. Pero ang problema, stable ba ngayon ang imported, ang presyo Ang na supply. imported rice? Sabi ko nga kanina, kung totoo yung report ng SINAG na bumaba siguro pero mataas pa rin. No? Ano ibig sabihin nun? yung dating $400-450 per metric ton na inaangkat natin from Vietnam, sa ngayon, 600 pa rin siya. Umabot yan ng mga 650. No? At bakit ba mataas masyado sa ang imported, si Raul? Kasi yung mga ibang bansa na gustong maniguro sa impact ng El Nino, nag-i-stock na rin sila ng bigas nila. No? Okay. Baka yung iba tinamaan na rin eh. No? So naniniguro rin sila sa kanilang food security. So Yes. nagkakaroon ng extra demand sa international. Nag-aagawan yung mga bansa. Kaya itong mga exporter tulad ng Vietnam, nakangiti rin sila dahil highest bidder Oo. ang nangyayari. Ang laki no? ng kita nila ngayon. Pag ngayon ba, dapat ba ngayon na tayo bumili? Pwede ba yun? Tapos kailan ba delivery niyan? Para kang nag-order online Mabilis lang. yan. Mga 2 weeks lang yan kaya. 2 2 weeks weeks. lang. Oo. Masyado mabilis pala. Pero ang problema, ang pwede lang umangkat ngayon yung private sector, hindi na Yes, pwedeng hindi gobyerno. gobyerno. No? So kung ako yung importer, negosyante, nakita ko yung presyo nila, Oo. tinitignan ko yung local market, sabihin ko, kung umangkat ako ngayon, maibibenta ko ba yan na may kita? Oo, baka malugi kita. din naman na Sabagay, maas. Yung sabagay. kita ang nasa utak na eh. Kung hindi siya kikita, hindi siya aangkat. Ano na lang po ang landed price ngayon ng imported rice? Siguro, mga dalawa sa time, umaabot sa ng 50 eh. Ay, mataas. 50. Mataas, Oo. mataas. Oo, Mas kaya- mataas pa sa local. Local, correct. Pero Oo. ganun pa man, mabenta pa rin ang bigas ngayon, no?
mabentang kang mabenta magagawa. talaga. Talagang staple na pagkain ng mga Pinoy. Oo. Gaano man siya kamahal. Kahit mahal. Correct. Oo. Yes. Sir Raul, maraming salamat sa oras ha. Thank Next you. time Thank ulit, you huwag po. kang magsawa sa amin. Yes, salamat din po. Thank you. Salamat po sa oras. Magandang umaga ha, Sir Raul Montemayor. Siya ho ang National Manager, Federation of Free Farmers. Sige, partner, bumili. Hilingan, walang pinoprotektahan.